will be celebrating the Lord's Father. Sana marami yung mga tatay ngayon. Marami mga nanay. See? And this morning we will be reading the Word of God taken from the book of Matthew. Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Ano na ka mo yung mga Biblia, ibukas na lang po, Mateo, kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Matthew chapter 1, verses 18 to 25. And read it in English, kahit i-follow me silently. Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Mateo kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. And this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with a child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream, and he said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. And she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save the people from their sin. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Joseph woke up, he did what an angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Kaya mo Diyos, itak na sila magtalon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkataong ito na kami po nagkakatipon-tipon muli para sa pahit ka. Ngayong umaga ay pinagdiriwang namin ang araw ng mga tatay. Lord, bless us and be with us. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga tatay na narito ngayong umaga. Sana magkaroon din sila ng damdamin, ugali, at pangungunawa katulad na binasa namin ngayon sa buhay ni Jose. Bless us all in Jesus' name. Amen and Amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga ay bibigyan natin ng paksa ang modilong tatay. We are celebrating Father's Day today, and naging ako po na bibigyan natin ng paksa ang topic natin ngayong umaga, ang modilong tatay. Now, tuwing dumarating ang araw ng Father's Day, hindi natin maiwasan ang mga surprisang hinahanda ng ating mga anak. Nakatanggap pa kayo ng surpresa? O kanina may naghandog sa akin na napakalaking envelope. Tinago ko na lang. Salamat! And higit sa lahat, hindi natin pwedeng itabi ang mga nanay. Kasi may mga nanay na ngayon naghahanda na rin para mabigyan kahalagahan ang araw ng mga tatay. Give value and honor also yung kanilang mga mister. Dahil yung mga mister naman, minsan, hindi naman lahat, ay nagkapagbibigay rin ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Kaya itinuturing na ng mga misis yung kanilang mga mister na modilong tatay. Sana mangyayari yan sa ating lahat. Pero minsan naman, may mga anak na kahit anino man ang kanilang tatay, ay ayaw na nilang masilayan. Why? Kasi marami na rin mga tatay ngayon na umaabuso. Sa balita man, kahit saan makikita natin, marami na rin mga karumal-dumal na pangyayari na ginawa ng mga tatay sa kanilang mga anak. Kahit pa man lang, 2 years old, 1 year old. 1 year old. Kaya napakasaklap isipin na nangyayari ito. At mayroon naman hindi mga nanay na kahit man lang pagbanggit sa pangalan ng kanilang mister, ayaw na nilang banggitin pa. Mayroon din mga masasakit na pangyayari na naganap sa kanilang buhay na ayaw talaga nilang makalimutan. Maraming mga pangyayari na
tatay natin ay maging modelo, sila ay naging pasaway. Kaya masakit din. Sana sa ating pagdiriwang ng araw ng mga tatay ngayong umaga, kung mayroon man mga anak na nagkaroon ng mga di kanais-nais na pangyayari na kanilang naranasan, sana sa araw na ito, magkaroon sila ng pagbabagong pananaw. Sana gamitin ang araw na ito bilang araw ng mga tatay na magkaroon ng reconciliation, ang ugnayan ng tatay at yung mga anak. Magkaroon ng reconciliation ang ugnayan ng mga mister at sa kanilang mga misis. Kasi inutos ng Biblia sa Exodus 20 verse 12 tungkol sa mga anak, dapat igalang natin yung ating mga magulang. Sabi ng Biblia, honor your father and mother because this is the command that promises us long life. Sa lahat ng mga pumisa ng Panginoon sa Biblia, ito lang yung Exodus 20 verse 12 na kung we honor our father and mother, bibigyan tayo ng Panginoon ng mahabang buhay. Naniwala ba kayo yan? Bakit? Paano ba makapagbigay ng mahabang buhay kung igalang natin yung ating mga magulang? Ano ba ang ugnayan ng igalang natin yung ating mga magulang, magkaroon ng mga anak ng mahahabang buhay? Kasi wala naman, kadalasan naman sa mga magulang, kung magbigay ng payo sa mga anak, para lang talaga sa kanilang kabutihan. Di ba? Anak, umuwi ka ng maaga, anak, matulog ka ng maaga, anak, huwag kang maglasing, anak, huwag kang magwala. And everything, meaning kung susundin natin yan, tiyak, makapagpahaba talaga ng buhay. Partly, di ba? Ganun talaga, kinakailangan. Kung sigalan natin at mga magulang, magkakaroon talaga ng mahabang buhay. And, ano ba yung mga background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga? Sa dalawang mga author ng Biblia, si Matthew at Lucas, malinaw na ipinaliwanag nila na si Jose ay hindi talaga tunay na ama ni Panginoong Kristo. Why? Kasi the Bible says na bago pa man sila magsama, although tinatawag na they will be betrothed, kung baka sa atin ngayon, they were engaged. Noon, ang ibig sabihin, ang engagement noon at engagement ngayon magkaiba. Kasi ang engagement noon, parang kasal na rin. Hindi mo na pwedeng hiwalayan yung babae pag na-engage na. Kung mag-isip ka man na hiwalayan yung babae, dadaan na sa malaking proseso. Yung tinatawag na, dadaan ka na sa tinatawag ngayon. Ano ba yung tinatawag? Yung hiwalayan ngayon? Dadaan na sa malaking proseso. Yung tinatawag ngayon? Na maghiwalay ang asawa? Annulment ay isa. Divorce. Yun. Pag na-engage na yun ang babae at lalaki, hindi na pwedeng hiwalayan. Kung hiwalayan man, dadaan sa divorcement process. Divorsyo. Kaya, yun, napakaiba. Kaya nang hindi pa man sila ikinasal, although engaged na si Jose at Maria, nalaman niyo sila buntis si Maria. Bago pa man siya sinabihan ng anghel na kung ano nangyayari, mayroon na siyang lilihim para kay Maria. Kaya nag-isip siya. Yun, mag-isip na siya na lihim niya itong iniborsyo. Pero ganoon pa man, sa gabing yun, nagkaroon siya ng panaginip at nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel na, Jose, huwag kang matakot. Dalhin mo si Maria, iunin mo bilang asawa, yung kamisis mo. Dahil nabuntis siya, hindi siya ginalaw ng tao. Nangyayari man yan sa magitan ng banal na espiritu. Kaya, dito ating makikita, sa puntong ito, dapat nating malaman na si Maria ay itinuturing na birhen. Itinuturing na birhen lamang sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Hindi siya birhen for the whole of her life. Hindi siya birhen. Why? Kasi mayroong maraming mga kapatid si Panginoong Kristo. Meaning nagkaroon pa ng ibang mga anak si Maria sa pagsasama nila ni Jose. Yun ang katotohanan. Kaya sa ating pag-aaral ngayong umaga sa buhay ni Jose, kukunti lang ang information na ating makukuha sa Biblia. Kukunti lang ho ang informasyon na ating makukuha sa Biblia. Yun lang na makuha natin na si Jose ay kabilang sa lahi ni Haring David sa Bethlehem. At siya ay isang karpintero
At malaki ang posibilidad na lumipat siya ng tahanan sa Nazaret, kaya doon sila nagkita ni Maria. Kaya sa huling pagkakataon, na-mention lang ho yung presensya ni Jose, nung si Panginoong Kristo ay naging 12 years old na. Ano bang pangyayari nung si Panginoong Kristo ay dumating sa 12 years old? Pumunta sila sa Jerusalem para magsimba. Taon-taon yung tinatawag na Feast of the Passover. Every year, mayroon silang simba na pista ng buong Israel, yung Feast of the Passover. At nandoon sila buong pamilya mula Nazaret papuntang Israel, Jerusalem. Napakalayo yan at nilalakbay pa nila yan. Sa aming pag-aaral, 3 bisis pa nilang tawirin yung ilog ng Jordan River para makarating lang sa Jerusalem. Napakalayo. Pero yun nga, taon-taon pumupunta sila. Naglalakad o lakbay lang. Yun ho ang buhay na nakita natin sa buhay ni Jose. Sa panahon ngayon, may nangyayari na pag-uwi nila sa Nazaret, hindi nila nalalaman na hindi na pala kasama nila si Panginoong Kristo. Yun na naiwan sa Jerusalem. Kaya pag binalikan nila, nakita na lang nila si Panginoong Kristo doon sa mga malalaking mga tao, yung mga matalino, mga guro, at siya ho'y nakipagdebate tungkol sa salita ng Panginoon. Now, kahit ganun pa man lang, nakukunti lang ho ang impormasyon natin matukuha sa buhay ni Jose. Marami din tayong matutunan sa buhay ni Jose kung pag-aralan natin ano ho yung kanyang mga reaksyon nung panahon na nalaman niya na buntis si Maria. Doon natin pagbabatayan kung anong uring tatay ba siya. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tinatawag natin siyang modilong tatay. Paano ba siya naging modilong tatay? Patigit sa lahat. Let's see? Dahil si Panginoong Kristo ay isang tunay na Diyos at tunay na tao, ating makikita na sa kanyang mga ugali bilang tao, malaki ang ugnayan, malaki ang kanyang natutunan, malaki ang kanyang nakupya sa buhay ni Jose na ipinapakita sa kanya. Malaki. Kaya, yan ho ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ano ba? Kaya batay sa mensahe na pag-aaralan natin, ito ay bibigyan natin ng title, Ang Maging Tatay Ay Di Biro. Hindi madali ang maging tatay. Akala niyo napakadali lang. Kaya batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba yung mga magagandang ugali ni Jose na dapat nating tularan para tayo rin ay matawag na mga modilong tatay? Unang-una, si Jose ay isang maawaing tatay. Joseph was really a compassionate and he is a merciful father. Maluluyon yun si Jose. Na paano natin malalaman na he is a compassionate and a merciful father? Ito'y makikita natin at ang ugali niya ay lumabas nung nalalaman na niya na si Maria ay nagbuntis, na hindi siya ang dahilan kung bakit naging buntis. May lihim siya. Lihim na kanyang pinaplano na iniburso niya si Maria. Yun ho ang isip niya na gagawin. Now, dahil sinabihan siya ng anghel, sinunod naman niya yung utos ng anghel na tuluyan niya pangasawahin si Maria. Now, kabilang sa mga lahi ni David, si Jose ay may mabigat ding katayuan sa lipunan. Dako po lang yung pangalan, dili lang basta-basta bitaw. Jose, kaliwat ni David, meaning kabilang sa lahi ni David. Kaya, nakakahiya din sa buhay ni Jose pag nalalaman ng buong madla na yung maging misis niya, yung fiancé niya, ay nasangkot sa adulteryo. Kaya, yung nga sinabi, sa isip niya, may plano siya, lihim niyang gawin na i-diborsyo niya si Maria. Now, ang tanong ngayon, bakit? Bakit nang malaman ni Jose na buntis si Maria, bakit ginawa niya na lihim? Bakit lihim? Bakit lihim ang plano niya na i-diborsyo? Dahil kung itadaan niya sa tinatawag na sa husgado o sa divorce proceeding o public trial, kung mapatunayan si Maria na nagkasala talaga ng adulteryo, mabigat ang parusa. Ano ba ang kaparusahan ng mga tao noon na
nahusgahan ng adulteryo. Papatayin sa pamagitan ng pagbabato. Oh. Kaya makikita natin na Joseph was really a compassionate and a merciful father. Siya talaga ay maawain na tatay. Hindi niya itinuloy yung diborsyo. Kasi pag nalalaman, naku, mamatay si Maria. Kaya yun, naawa talaga siya kay Maria. Naawa siya. Now, sa ating pagdiriwang ng araw ng mga tatay, hindi lang natin pag-usapan kung ano yung mga kanais-nais na ugali ni Jose. Kung ano ang kanais-nais na ugali ng tatay, ng modilong tatay. Dapat pag-usapan din natin ang mga di kanais-nais na ugali ng mga tatay bilang panggising sa mga tatay na natutulog. Ang ibig sabihin, may mga tatay na nakalimot na talaga kung ano ba dapat ang mga ugali sa maging tatay. Kaya ngayon kung pag-usapan din natin para bigyan sila ng halimbawa o tularan para makamtan ang kapayapaan sa buong pamilya. Kasi maraming mga problema ngayon sa pamilya. Ma-Pilipinas man, ma-Japan man, maraming mga problema. At ang una ditong problema ay yung hiwalayan and divorsyuhan. Yun ho ang kadalasang nangyayari. Kaya ngayon umaga, hindi lang natin pag-aralan yung mga mabubuting ugali. Sa ating kapanahonan ngayon, maraming mga tatay na hindi nakarapat-dapat tawaging tatay. Marami. Dahil sila ay naging tinik sa lalamunan ng nanay o ni misis. At sila ay naging tinik sa lalamunan ng mga bata. Why? Dahil may mga tatay ngayon na masasabi natin bangkaruti. Bangkaruti sa kawalan ng pag-ibig. Meaning, kung pag-ibig pa ng pag-usapan sa pamilya, wala talaga. May mga tatay na bangkaruti sa kawalan ng pagmamalasakit sa pamilya. Mayroon talaga mga tatay na gano'n. Kaya ito ay pangunahing dahilan sa awayan at hiwalayan at divorsyuhan. Maraming mga pamilya, mga anak ay ngayon nagkawatak-watak na dahil nagkagulo ang pamilya. Bilang tao, sa paglaki ng ating Panginoong Kristo, ating makikita na pinapairal din niya yung pag-ibig, di ba? Pag-ibig rin ang pinapairal. Pinapairal din niya yung awa at higit sa lahat, pinapairal niya yung tinatawag na compassion sa lahat ng mga tao na nakausap niya at nakasama niya. Kaya, at isa rito, kung paano niya pinapairal ang pag-ibig at compassion, ating makikita na isang araw, may isang babae na kinaladkad ng mga lideres ng simbahan at iniharap kay Panginoong Kristo. Sabi nila, ang babaeng ito ay nahuli namin aktual na gumagawa ng kasalanan adulteryo. Kaya nandito siya, ano ang gagawin natin ito? Para gusto ng mga lideres ng simbahan, maparusahan yung babae sa harap ng ating Panginoong Kristo. At si Panginoong Kristo ang maghusga na dapat mamatay siya sa pamagitan ng pagbabato. So dahil sa kanyang pagiging maawain, dahil sa kanyang pagiging compassionate, ano yung sinabi ni Panginoong Kristo sa mga taong nagkaladkad sa babae? At ano yung sinabi ng babae ni Panginoong Kristo kay Panginoong sa babae? Ito ang sinabi ni Panginoong Kristo sa mga tao. Mababasa natin sa John verse 8 o chapter 8 verse 7. Sabi niya sa mga tao, kung sino man sa inyo ay walang kasalanan, kayo ang unang bumato sa babaeng ito. Ayun lang sa John chapter 8 verse 7. Kung kinsa man sa inyo ang walay sala, kung sino man sa inyo ang malinis, walang kasalanan, kayo sino yan? Ikaw ang unang magtapon ng bato sa babaeng ito. At napabato yung mga tao, wala silang imik-imik at unti-unti na lang hong nawawala sa harap nila. Unang nawawala yung may edad hanggang mga medyo bata nawala. Kaya nagtanong sa Panginoon, nasaan na ba sila? Wala na. Binato ka ba? Wala. Kaya sinabihan ni Panginoong Kristo ang babae, ako rin ay hindi maghuhusga sa iyo. And ano ang dagdag sabi natin Panginoong Kristo? Sabi niya, tumayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala mula. Now, ano bang ibig sabihin ito? Jesus does not condemn the woman of being an adulteress. But what Jesus condemned ay yung kanyang ginagawa.
siguro adulteress talaga siya. Kaya sabi niya, humayo ka, I will not condemn you, but mula ngayon, huwag ka nang magkasala muli. Now, ano bang ibig sabihin nito para sa ating lahat ngayon? Bilang Kristiyano, bilang tatay, bilang nanay, bilang anak. What does it mean for all of us? Meaning, wala naman talagang perfectong tao. Wala naman talagang perfectong nanay, wala naman talagang perfectong tatay, wala naman talagang perfectong mga anak. We are all sinners. Roma 3:23, for all have sinned and fall short the glory of God. Tayong lahat ay makasalanan. Pero, kahit ganoon man ang estado natin, may pag-asa pa tayo. Hindi tayo maging baon sa kasalanan habang may magpakailan pa man. Ang kinakailangan lang natin, ilapit natin ang ating buhay kay Panginoong Kristo at tiyak magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan at tiyak magkakaroon tayo ng pagbabago. Ano bang pangako ng Panginoon? 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us. Kung ikumpisan lang nato ang atong kasalanan sa Ginoo, handa siyang magbigay ng pagpapatawan. At sinabi pa sa Isaiah 43:25, even I who blots out your transgression and remember your sin no more. Ang mga kasalanan na ikukumpisan natin sa Panginoon, papatawarin ng Panginoon at kakalimutan na niya magpakailan pa man. Buburahin niya sa ating listahan. Kaya kung tayo wala namang perfecto sa atin, may mga pagkakamali man tayo, may mga di ka nais may nagawa tayo sa ating mga anak, ating mga misis, hindi pa huli ang lahat. And this, ang araw na ay ngayong araw, ay araw rin ng reconciliation kung may pagbabago tayong pananaw at gusto nating maituwid yung mga ating mga samahan sa pamilya para magbago at para magkaroon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan. Come to our Lord Jesus Christ and He will change us. Kaya sabi ng Biblia, sa Ezekiel, hindi ko nagawa ang number, sabi ng Biblia, I will give you a new heart, a heart of flesh, and I will remove your heart of stone. Meaning, kung may Kristo na tayo sa ating buhay, babaguhin ng Diyos ang ating mga puso. Bibigyan na tayo ng puso na malaman, hindi bato. Meaning, makakaramdam na tayo ng kasalanan para lalapit tayo sa Panginoon. Nanangailangan tayo ng Diyos para magkaroon ng kapatawaran. Kung tatanggapin lang natin ang ating Panginoon Kristo sa ating buhay. At sa 2 Corinthians 5:17, kung may Kristo na tayo, therefore, if Christ, you are a new creation, the old has gone and the new has come. 2 Corinthians 5:17. Kung maniniwala lang tayo at tatanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos na pagligtas, babaguhin tayo. At yung ating dating pagkatao ay mawala na. Kaya sa mga tatay na narito ngayong umaga, kung may mga pagkukulang man tayo sa ating mga anak, sa ating misis, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa ang pagbabago sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kung susundan lang natin yung mga ugali na ipinakita ni Jose kay Maria at kay Panginoong Kristo, ugali na compassionate, ugali na maawain para mabigyan lunas ang ating problema sa pamilya. Unang ugali ni Joseph was a compassionate and a merciful father. Siya ay maawain na tatay. Pangalawang ugali na ipinakita ni Jose. Si Jose ay isang tapat na mananampalataya sa Diyos. He is a faithful believer of God. Marami naniwala ba kayo sa Diyos? That's why narito kayo. You believe in God. Kaya, Joseph was a faithful believer of God. Paano ba ito nakita sa buhay ni Jose? Na siya ay faithful. Di ba? Sabi ng Biblia, bata si Pilat, nang mabuo na yung plano niya na hiwalayan si Maria sa lihim, nagpakita sa kanyang anghel. Sabi ng anghel, Jose, huwag kang mahiya, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong misis. Dahil buntis na siya, pero hindi siya ginalaw ng tao at nangyari yan sa pamagitan ng banal na Espiritu. And he is a faithful believer on God. Even in a dream, he believes. Naniniwala siya, kaya sinunod niya. At tinuluyan talaga niyang pinangasawa si Maria.
Sabi ng Biblia na ang nangyari kay Maria ay katuparan ng salita ng Panginoon. Siya'y magbubuntis ng isang anak na lalaki at siya'y tawaging Emmanuel, God with us. And He is our Savior, Jesus Christ. Yun nga totoo. Dito ating makikita na isang mature and a faithful believer. Hindi na siya nagtatanong, mahal na anghel o Lord, saan ko ba makita yung sinasabi mo katuparan sa salita ng Panginoon? Hindi na kinuwestiyon. Ang ibig sabihin, si Jose ay nagbabasa rin. Hindi pa man Biblia ang tawag noon kasi wala pa mang Mateo noon. Anong tawag? Scripture. O yung nakalupot pa na mga balat ng hayop, yun, nakasulat doon. At sinabi, makikita niya sa Isaiah 7:14. Ano ba nakasalagay? Katulad din sa Matthew 1:23. And He will bear a son, and He will call him Emmanuel, God with us. Isaiah 7:14. At katulad sa Matthew 1:23. Kaya dito ating makikita bilang isang tapat na mananampalataya sa Diyos, nalalaman natin na nagbabasa siya. At hindi lang siya nagbabasa, makikita pa rin natin na si faithful. Why? Kasi nung isilang si Panginoong Kristo, alam natin sa Biblia na may dumating na 3 mga mago. Hindi 3 kings mga mago, meaning mga matalinong mga tao. At dumating sila sa Jerusalem, tinanong pa si Haring Herodes, nasaan na ba ang hari na isinilang rito? Nagtataka yung si Herodes, wala namang ibang hari dito, ako man lang. Kaya sabi na, tinawag kaagad ng mga matalinong mga tauhan ng hari at tinignan sa Biblia kung mayroon ba talagang isinilang na hari at nalalaman nila sa Micah 5:2. Sinabi sa Biblia sa Micah 5:2 na may isisilang sa Bethlehem. Isang hari at yun na si Kristo. Kaya sabi ni Herodes, okay, hanapin ninyo. Bibigyan ko kayo ng karapatang maghanap dito sa buong Bethlehem. Hanapin niyo sa Jerusalem kung saan niyo makita yung bata na tinatawag na hari. Kapag nakita ninyo, bumalik kayo rito, kaya pupunta rin ako para sasamba sa kanya. Pero hindi ganun, hindi totoo. Sinabi ng ni Haring Herodes, kung malaman niya na ang bata ay nandoon, huwag puntahan, papatayin niya. Kasi kompetensya. Kompetensya, hari. Kaya, nanaginip din yung 3 mga mago na huwag na kayong bumalik doon kasi hindi totoo. Pag nakita ninyo, sasambahin niya ang hari. No, papatayin niya. Kaya umiwas nila. Pag uwi na sa kanilang lugar, hindi na dumaan kay Herodes. Ilang taon na lumipas, nalalaman ni Herodes na ninukulan pala siya. Kaya nagdesisyon siya na lahat ng mga bata na may edad 1 taon hanggang 3 papatayin. Lahat ng mga batang lalaki. Kaya nangyari yun, pinatay. At sabi ng anghel, Jose, magtago kayo sa Egypt. Inipat mo ang pamilya mo sa Egypt para malayo si Panginoong Kristo sa panganib para hindi siya mapatay ni Herodes. Kaya ganoon pa man, dahil siya'y mapagmahal, dahil siya'y faithful to the Lord, He obeyed even the angels. Umalis sila. At bumalik na lang sila nung namatay na si Haring Herodes. Yun ang ibig sabihin. Meaning, Joseph was really a faithful believer of God. Matag talaga siya. Naniniwala talaga siya. Siya'y tapat na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya, kung kaligtasan man ang pag-uusapan, kinakailangan talaga natin yung faithfulness. Kinakailangan talaga natin yung maging masunurin. Why? Kung titingnan natin ang Biblia sa Acts 16:31, paano ba tayo maligtas? The Bible says, Acts 16:31, believe and you will be saved, you and your household. Meaning, para maluwas ta, kinahanglan kita mo to, and Joseph believed and he obeyed God and is faithful to God. Kaya naligtas talaga ating Panginoong Kristo. Pangalawa,
Paano ba gumaling yung 10 mga taong may kitong? Yung mga taong nagkasakit na leprosy, na isang araw sumigaw, Lord Jesus, help us! Wala na talaga kami pag-asang gumaling pa. Hindi na kami pwedeng pagalingin ng mga doktor. Ikaw na lamang talaga ang pag-asa namin na gumaling kami. Pero may inutos si Panginoong Kristo sa kanila. Anong sinabi ni Panginoong Kristo? Have yourself checked with the priest. Magpasuri kayo ng pare. Kaya yung 10 taong may kitong, umalis ka agad at papuntang templo. And along the way while they were walking, they were healed. Sa pamagitan naman ng pagsunod sa utos ng Panginoong Kristo, gumaling sila. Kaya kung kaligtasan man ang pag-usapan, kagalingan man ng kahit anong mang karamdaman, we need obedience and faithfulness to God. Yun kinanglan dito ang pagtuo, at kinanglan dito ang pagsunod. Para maayo ta. Para gagaling tayo. Ano pa? Paano ba gumaling si Commander Naaman sa Syria? Alam mo si Commander Naaman, isang leader ng military sa Syria, kapitan, gano'n. Ang nagkasakit siya, nagtatawag na leprosy rin. Sakit na kitong. At wala nang pag-asang gumaling. At nalalaman ng katulong ni Naaman na mayroong isang propeta sa Elisa doon sa Israel, na makapagpagaling ng kahit anong karamdaman. Sabi ng katulong, bakit hindi na tayo pupunta roon para gumaling ka? Kaya pinuntahan nila at inutusan sila ni Propeta Elisa na gagaling ka kung you dip yourself down into the river of Jordan 7 times. Ano ba tawag sa Tagalog ng idip? Ilonod? Iloblob. Maglublob ka sa Jordan River for 7 times at gagaling ka. Sabi ni Naaman, bakit sa Jordan River pa? Marami naman dito sa Syria na parang Boracay. Bakit doon pa sa Jordan River? Ang layo-layo at marumi pa. Sabi niya. Sabi niya ang katulong, bakit hindi natin sundan, sir? Sinunod. Pagdating doon, o hindi naman sinabi sa Biblia siguro, on the first na paglublob, marami pa rin leprosy, marami pa rin kitong. Pangalawa, ganon pa rin. Pero pang-7, pag ganon niya, wala na. Meaning, obedience and faithfulness in God can do many things in our life. Maraming magagawa sa ating pananampalataya sa Panginoon. Maraming gagaling. You see? Yes, you know. Sa ating paniniwala, sa ating pagsunod, maraming mga milagrong mangyayari. Pang-4, paano ba naligtas si Noah at yung kasama niya 7? 8 lahat sila. Noah, yung misis niya, 3 anak na lalaki at mga misis niya, 8. Paano ba sila naligtas? Sabi ng Panginoon, sobra na ang kasalanan ng mga tao sa mundo. Sobra na. Sobra na. Kaya, tatapusin ko na ang lahat na may buhay. Kung ayaw ko, madamay ka, Noah. Gumawa ka ng arka. Gumawa siya ng arka doon pa sa tuktok ng bundok. Sabi ng mga tao, ano ka ba, Noah, nahihibang ka na ba? Kung baba man, bakit diyan ka magawa ng arka sa tuktok ng bundok? Paano lulutang? Hindi alam ng mga tao na aabutan pala ng napakataas na bundok, ang pinakamahabang bundok, aabutin pa pala ng baha. Kaya nang dumating ang ulan, bumaha. Ano sinabi? Ang arka ni Noah ay naglutaw-lutaw. Ang ibig sabihin, nang dumating yung baha, yung arka na lang ho ang Noah ang lumulutang at sila lang ang naligtas. Why? Because he obeyed God. Because he believed in God. Marami. Marami. Paano natumba ang walls of Jericho? Binumba ba ng mga aeroplano? Of course not. Sabi ng Panginoon, Joshua, umikot lang kayo sa paligid ng pader ng Jericho 1 time a day for 6 days. And on the 7th day, you turn around the walls of Jericho 7 times. Ilang ikot lahat? 13, di ba? 13, 6 plus 7, 13. At pagkatapos noon, sabi na, sumigaw kayo gamit ang inyong mga horn. Anong yari ang horn? Yari sa bakal, yari sa sungay ng hayop. Sungay ng hayop. Matalino talaga kayo. Hindi kayo nakalimot. Meaning, pag sigaw, natumba. All of these things.
Simple, paano makapagtumba ang sigaw? Paano makapagtumba yung ikot? But they obeyed God. And they believe in God. And miracles are happening. Yeah. Ating makikita na karamihan sa kanila, maraming mga tatay ngayon na matawag nating bangkaruti sa ugali bilang tapat at masunurin sa Diyos. Wala na, marami na mga tao ngayon, kumbaga, parang sila na ang Diyos. Para mahirap. Wala nang paniniwala, kaya wala nang biyaya mula sa Panginoon. Wala na, karamihan sa mga tao ngayon, wala nang blessing galing sa Panginoon kasi hindi na sumusunod, hindi na naniniwala. Dahil sinabi ng Biblia sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. And everyone who comes to Him must believe that He exists. And He rewards those who earnestly seek Him. So, sino mang naniniwala, ang hindi naniniwala, hindi talaga masisiyahan ang Panginoon. Kung lalapit man tayo sa Panginoon, dapat maniwala tayo na may Diyos. At yun, susuklian talaga ng Panginoon yung ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya. At makakatanggap talaga tayo ng mga blessing. Ano ang pangalawang ugali na dapat ating tularan sa buhay ni Jose? Joseph was a faithful believer to God. Pinakabit talaga yung kanyang paniniwala. Pangatlo, ang pangatlong ugali na dapat ating tularan bilang modilong tatay na isinasabuhay ni Jose. Si Jose ay isang mapagmahal na tatay. Ano yung una? Joseph was, siya ay compassionate and a compassionate father. Ang pangalawa, is a faithful believer of God. Ang pangatlo, Joseph was a loving father. Siya talaga ay mapagmahal. Nang sabihan ng anghel, natanggapin mo si Maria bilang iyong misis. Dahil siya ay nagbuntis at magitan ng banal na espiritu. Hindi niya itinuloy yung planong pagdidibosyo. Ayaw niya mamatay si Maria. Bakit? Mahal na mahal niya si Maria. Pangalawa, mahal na mahal talaga niya ang buong pamilya kasi nang sabihin ng anghel na naman sa isang panaginip na ilayo mo si Jose, si Panginoong Kristo, itago mo sa Egypt dahil papatayin ang mga bata. Sinunod na Maria. Everything. At kahit gaano kahirap, nagsikap talaga si Jose na maghanap ng trabaho, marangal na trabaho sa pamagitan ng pagiging karpintero. Para mabuhay lang ang kanyang pamilya sa marangal na paraan. Maraming mga tatay ngayon, sana hindi nangyayari sa atin, na kahit ano na lang trabaho, basta makapagkakita, magkitaan ng pira, marangal man o hindi, ipapakain sa pamilya, hindi gano'n. Joseph loved his family, kaya binigyan talaga niya ng pangalan at nagtrabaho talaga siya sa marangal na pamaraan. In love, mahal na mahal talaga ni Jose ang kanyang pamilya. Bilang ama ng pamilya, hindi lang niya binigyan ng mag-ina ng material na mapangailangan. Binigyan talaga niya ng marangal na trabaho para maging tularan. Tunay nga na napakadakila talaga ang buhay ni Jose bilang tatay ng pamilya at nararapat man lang na ating tularan. Bihira na ang mga ugali ng tatay na makikita natin ngayon. Bihira na ang ugali na katulad ni Jose sa ating panahon ngayon. Kaya siya ay pinagurian ng tatay batay sa mensahe na binasa natin ngayon. To summarize, tunay nga na ang maging tatay ay di biro. Lalo na kung mag-isip tayo na maging modelo. Kasi marami talagang tukso sa mundo. Napakahirap. Pero, hindi pa huli ang lahat. If we desire to become a model father of the family, ibigay lang natin yung ating buhay sa ating Panginoong Kristo. At susunod na yung larawan ng ating Panginoong Kristo sa buhay natin.
kung hawak na tayo ng ating Panginoon Diyos. Batay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba yung mga ugali ni Jose na dapat nating tularan para maging tayo rin ay maging modilong tatay. Dapat maging maawain tayo ng mga tatay. Dapat maging tapat tayo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At pangatlo, dapat tayo ay maging mapagmahal ng mga tatay. Kasi pag mayroon tayo nito, napakasimple lang bagay, pwede na tayong tawagin ng mga modilong tatay sa ating kapanahon ngayon. Alam natin, ang maging modilong tatay, mahirap. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-asa. Kasi sabi ng Biblia, Matthew 19:26, kahit imposible man sa isip natin, walang imposible sa Diyos. Kung ibigay lang natin ang ating buhay sa Panginoon, siya na ang kikilos, siya na ang gagawa ng paraan na magkaroon talaga tayo ng pagbabago. Kaya sa mga tatay na naghihirap sa pagpapalmo ng kanilang pamilya ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang lahat ng oportunidad ay nasa atin pa sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Come, give your life to Jesus, and certainly God will change our life as a model father of the family. Kaya, ginawa ni Jose bilang pamumuno sa kanyang pamilya. Si Jose ay nagpakita bilang maawain na tatay sa tapat na sumasampalataya sa Diyos at tatay na mapagmahal. At bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to tell you a short story. Isang araw, may isang pamilya na nagpaplano na mag-outing. Mag-outing sila sa isang lugar na bira lang pinupuntahan, kung baga sa mga bundok o kahit saan man, mga peaceful na mga lugar. At sila ay naglalakbay, malayo na ho kanyang nararatnan sa pagitan ng pagmamaniho ng sasakyan. Kumantong sa isang lugar na papuntahan nila, may isang kambang, may paskin doon, do not enter. Kumbaga sa atin ngayon, pag sabi do not enter, huwag kayo agad ng cellphone, i-google na yun, ano gagawin? Makapunta ako doon, dadaan tayo dito. Google na agad tayo. Okay, dahil matalino yung tatay, iwas ka agad sa do not enter. At malayo na ang kanilatnan, pagdating sa lugar, may isang tulay na malaki na wala na talaga ibang daanan kundi kung para makatawid sa kabila, dadaan, wala nang tulay. Kaya na pala, sinabi din ng enter, wala na pala ng tulay doon sa unahan. Pero gumawa silang paraan sa sariling sikap. Nakarating doon, wala na magawa kasi, kaya bumalik. At bumalik siya doon sa lugar na iniwasan. At sa likuran pala ng kambang, may nakasulat din. Sa harap, ano nakasulat? Do not enter. Pero sa likod pala, welcome, stupid. Sinabihan na kita ang do not enter. Gumawa ka talaga ng sarili mong paraan. Kasi maraming mga tatay ngayon, maraming mga tao ngayon Kristiyano, kung titingnan natin yung Biblia, maraming sinasabi, huwag gawin yan, gawin mo yan, thou shalt not commit adultery, love your father and your mother, honor your father and mother, and everything. Maraming sinasabi. Pero wise talaga yung mga tao, hindi susundin, gagawa talaga ng paraan na magawa yung mapilit nagbabawal. Anong mangyayari? Kaya kung gagawa tayo ng ganon, mga bagay-bagay na ipinagbabawal, na bawal man talaga, maghanap talaga tayo ng paraan na magawa. Kaya, mayroon kaming kasabihan noon, pero ngayon ko lang nalalaman na biblical pala. Kami noon, nag-isip kami na may sinasabi kami noon na your foolishness will go home to your body. Parang Bisaya na English ba? Diba? Ang kalungkuhan na natin, parang uuwi rin sa ating sarili, ating katawan. At mayroon pala sa Biblia na whatever you sow is what you reap. Kung ano yung itinatanim mo, ayun din ang aanihin mo. Kung nagtatanim tayo ng hangin, aani tayo ng bagyo. Meaning,
Nangangailangan talaga. In every ways of our life, we need faithfulness to God's Word. We need obedience to God's Word para magkaroon talaga tayo ng blessing. Kasi kung ibaliwala lang natin yung salita ng Panginoon, ito na ang ultimate na daan. Sabi ni Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Ito na talaga ang tanging daan. Lahat na pagdadaanan natin, kung gagawa man tayo ng sariling daan, iba talaga ang hantungan natin. Sa isip natin, matalino tayo. Kaya sinabi ng Biblia, the wisdom of God is foolishness to God. Kahit gano'n ang katalino ko sa harap ng Diyos, ano ka ba? Hibang ka man. Kasi ang isip natin, yung ngayon lang, baka talaga sa nakikita natin, but God knows before and after us, before and over. Kaya, He knows everything. Kaya, huwag mong gawin yan. Kung gagawin pa natin, babalik din sa atin. Sinabi ng Biblia, bakit sa binasi natin na hindi biro ang maging tatay. Pero kung ipaunlak natin yung ating buhay, ibigay natin sa Panginoong Kristo, He will make a way. There is a way. Well, there is a way. Kung naagod tayo pagdaan, kung naagod tayo paglapit sa ating Panginoong Kristo. Gusto ba ninyong maging tatay na modelo sa pamilya? Nangailangan lang tayo na maging maawain tayo sa ating mga asawa, sa ating mga anak, at maging faithful tayo sa Panginoon, at you need to be a loving father. And tiyak, as we celebrate Father's Day today, there will be joy and there will be everything in our house whom God is with us. Ngayon mo Diyos, itak na sila buntalon. Thank you Lord for your word. Thank you for reminding us that as we celebrate the Lord, yung Father's Day today, let it be that your mind will be our mind and your heart will be our heart. So that blessings will fall upon us. Thank you, Jesus. In your holy name. Amen.